good day everyone. Welcome to my YouTube channel, Pinoy Mavericks. My name is J2 and today we have an amazing call center agent guest. Right now, let's give it up, Ma'am Vilma. Hi sir, good afternoon po everyone. Yeah, Ma'am Vilma, kamusta naman? Kamusta? Ayos naman. Still keeping alive, sabi pa nga. Okay. So anyway, Ma'am Vilma, ano yung mga pinagkakabalahan mo na ngayon, Ma'am Vilma? Sa ngayon, trabaho, tapos pag-alaga ng apat kong anak, pagdating galing sa trabaho, kunting, alam mo na, ligpit-ligpit, linis-linis, tapos kailangan pahinga. Pahinga talaga. Okay, okay. So bago mo kwento yung buhay mo, ma'am, sa pagiging call center agent, kamusta naman ang iyong kabataan? Ang childhood mo, kamusta naman? Childhood ko, sa probinsya ako lumaki actually. Pero sa Marikina ako pinanak. Dito ako pinanak, tapos siguro 3 years old, yun, inuwi na ako doon ng mga magulang ko. Tapos doon na kami lumaki, doon na rin tumira. Kasi yung tatay ko dito dati, taxi driver eh. Tapos yung mama ko naman, nangangamuhan lang. Hindi, nangangamuhan. Tapos yun, doon ako lumaki hanggang sa nakapag-aral. Natapos ko elementary. Actually, elementary lang ako. Promise. Okay. But that's okay, right? There's nothing wrong with that. And plus, we can always go back to school naman, you know, anytime you want. Okay. So, yeah, Miss Vilma, unang-una, what inspired you naman to join the call center, industry or maging call center agent? Unang-una, siyempre, inspiration ko yung mama ko. Saka siyempre, yung mga anak ko, number 1 yun. Tapos, sabi ko, nagkakaedad ako, hindi na kaya ng katawan ko yung magwali sa kalsada, maging mananahi, alam mo, mga imuhan. Hindi ako na pwede iwanan yung mga bata eh. Kasi pag nangamuhan ka lang, stay in ka eh. Buti kong dalaga ako, so hindi ko sila kayang iwan. Doon ko naisip mag-aral ng ALS. Kasi kahit anong apply mong trabaho, hinahanap high school graduate eh. Kaya doon ako nagpursige mag-aral ng ALS. Kaya lang, hinintay ko munang lumaki yung mga anak ko. Yung bunso ko, mga grade 4, tapos yung sumunod grade 5. Saka ako nag-umpisang maghanap lang, sabi ko, paano ba ako makakapag-aral, makakatapos ng high school? Kaya yun, sa awan ng Diyos, nahabol ko yung last curriculum nung ALS. Nakapasa naman. Thank you, Lord. Amen to that. Good job, yes, thank you, Lord. Miss Vilma. Pero, during nung time mo na nag-ALS ka, Miss Vilma, may mga challenges ba nangyari? Or, kamusta naman siya? Smooth sailing ba siya? Or, may mga konting pahirap? Or, mga challenges, mga ganyan? Pagdating sa pag-aaral, siyempre, challenge sa akin yun kasi bago eh. At saka hindi naman katulad ng kabataan natin na parang step by step yung turo. Doon talaga, bombard yung, alam mo yung utak mo talaga yung ituturo halos lahat. Parang sinabing pinag-isa sa isang taon yung 4 na taon na pag-aaralan mo. Yun. Kaya lang magaling yung teacher namin eh. Magaling siya talaga. At saka andun yung dedicated mo kasi walang ang kasabihan nga, kapag desidido ka, kakayanin mo kahit paano challenges yan. Kailangan talaga maging porsigido ka. At saka pinakaon talaga sa lahat, wag kang mag-a-absent kasi isang araw lang na ma-absent, marami ka nang mamimiss. Kaya halos, wala talaga akong absent na. Wow. Na isa sigurong late, kasi nagkataon na may sakit yung anak ko, so inasikaso ko muna bago ko umalis. Kasi bago ako umalis, inaasikaso ko muna yung mga anak ko. Sinisiguro ko na may pagkain na sila. So pagdating ko, at least, sigurado akong ready na sila, tutulog na sila. Yun ang challenge sa buhay ko. Kasi andyan yung mga anak ko, kailangan silang asikasuhin din. Okay. So, Miss Vilma, I mean, aside from meron kang mga anak, ano pa yung what kept you talagang para magpursige talaga sa buhay? Kasi sabi ko, para maiba naman.
gusto ko rin naman makatikim ng medyo, hindi naman tayo masyadong mangarap ng mayaman. Yung medyo makaalwan lang, magkaroon ng sariling bahay, may matutuluyan yung mga anak ko, nandyan, makakapaghain ako ng 3 beses sa isang araw. Yun, talaga nang porsige ako na kailangan magkaroon ako ng trabaho na kahit pa paano magkakaroon ako ng additional challenge, Knowledge. sa akin. Kasi yung gusto ko Ang galing. mag-grow, ma-experience ko yung, alam mo yun, yung labas. Ano ba meron sa labas? Yun yung gusto kong alamin. Ano ba meron sa labas? Wow, ang galing naman. Talagang tapang kung sa tapang talaga, no? Kahit, alam mo yung tipong, wala kang idea kung ano yung susuungin mo, pero sige lang, kumbaga kung ano nasa harapan mo, harapin mo. Ganun yun eh. Ganun na lang yun. Yeah. Ganun yun. So, Miss Vilma, after nung IELTS, let's say, di ba, nakatapos ka na nung IELTS, nakapagtrabaho ka ba kagad noon? Or ano nangyari na pagkatapos noon? Pagkatapos nung naghihintay kasi kami ng bali result nung kung sino nakapasa sa amin ng exam. Kasi may exam yun eh. December kami nag-exam nun eh. So, pagdating yung January, sabi, halos wala na kami ginagawa. Tapos na kami. Paminsan-minsan lang kami pinapatawag ng teacher namin. Sabi sa amin ng teacher namin, kung sino makakapasa sa inyo, it's either mag-college kayo or mag-aral kayo ng TESDA para magkaroon kayo ng trabaho. Kasi yun naman ang main reason, di ba? Kaya tayo nag-ALS para madali makapasok ng trabaho. Yes. Or para maka-next step kung anong gusto mo maging next step. Kung gusto mo mag-college or ALS. Kasi ang maganda lang sa ngayon kasi sa panahon ngayon, may mga ALS na tayo may mga TESDA na tayo na pwede natin pag-aralan na makakapasok ka talaga ng trabaho. Anong kurso na gusto mo. So, naisip ko, sa edad kong to, sabi ko, kasi ilang taon ako na, 49. Sabihin ko na, totoo. It's okay. Ngayon, You still look young, Miss Vilma naman. Aro. Eh di ito na. Sabi ko, hindi ako pwede mag-college kasi sa edad kong to, kailangan ko ng trabaho, kailangan kong kumita kasi para sa mga anak ko. So habang naghihintay, nagkataon naman na mayroong TESDA sa munisipyo. Nagpalista ako. So habang nag-aantay ako, biglang ito na bago mag-eleksyon, tinatawag kami. Pagkatapos ng eleksyon, start na. Hairdresser pala. Ang alam ko na kaya ako nagpalista doon kasi di ba sewer ako. Ang gusto ko sana dressmaking kasi gusto ko matutong ng damit. Mm-hmm. Nung nandun na, nag-uumpisa na kami, sabi sa akin, hairdresser. Wala akong idea ano yung hairdresser. Sa totoo lang, promise. Parang sabi ko, hairdresser. Ang alam ko kasi, dressmaking yung pinalistahan ko. So, hairdresser, sa buhok, ma'am. Sabi ko, oo, sige na. Okay, go. E di ayun, nag-umpisa na kami. Ayun. Itinuloy ko yun. Natapos ko yun. Mga siguro 15 days kami. Pagkatapos ko, yun, extra sa parlor. Nagkataon na yung time na yun, buo pa kaming magkakasama. Meron kaming pinupuntahan na, alam mo yung libreng hupit. Mga barangay-barangay. Yun. Tapos, edi, sabi ko, ang hirap pala mag-apply ng parlor. Sabi ko, kasi parang maghapon ka sa parlor. Parang hindi ko kaya na maghapon sa parlor pa ako. Parang naiwan ko yung mga anak ko. Tapos, sa dami ng parlor, parang maraming kakompetensya eh. Yeah. Adit mas maganda yung ikaw na lang maggugupit-gupit. So, nagupit-gupit ako. Sabi ng Diyos, meron naman nagpapagupit sa akin, nagpapakulay, yung ginagawa ko. Tapos, sabi ko, gusto kong mag-level up. Sabi kong ganon. Ang nangyari, meron dyan sa tapat ng plaza, nag-aral ako sa Tech Squad. Mm-hmm. Ang time nyo nun sa Tech Squad, yung computer engineering, yung computer, yung magkukumpuni ng computer, call center, at saka computer bookkeeping. systems. Yung alin po? Computer system servicing, siguro. Yung computer system, oo. Ang pinili ko, yung bookkeeping, kasi sabi ko, parang mas gusto ko ng bookkeeping, kasi yung call center ka ako, hindi ako marunong mag-English. Sabi ko gano'n.
Sabi ko, wala akong alam sa idea sa computer, hindi ako marunong computer, kasi wala naman kami computer. So, yung mga anak ko, kapag nagre-research sila, pinapapunta kasi marami ng computeran eh. Sabi ko, doon na kayo, wala akong alam, magtanong kayo sa akin, wala akong alam, sabi ko. Hindi, iyon. Sa awa ng Diyos, natapos ko yung 3 months na yun, yung bookkeeping. Hindi naipasa ko, nag-exam ako, naipasa ko. Actually, nung unang test namin, hindi ako nakapasok. Pero kaagad ako, pagdating ng December, nakapasa naman sa awa ng Diyos. Kaya lang, sabi ko, ang hirap din pala magharap ng trabaho ng bookkeeping. Kasi ang hinahanap nila talagang 4 years graduate ng accounting. Kaya sabi ko, kahit alali lang ako, okay na sa akin yun eh. Kumbaga, yan, mga ganun. Ang dami kong in-applyan, ang dami kong pinasahan, wala rin reply. So ito na, sabi ko, mag-call center na nga lang ako. Kasi may nag-ano sa akin na, mag-call center ka na lang kasi, sabi sa akin. Sabi ko, andun talaga yung doubt ko sa sarili ko. Alam mo yung doubt ko sa sarili ko na, kaya ko ba? Ito na, nag-enroll na ako. Tapos, ang nangyari, nag-pandemic, siguro mga 12 days lang kami nun. Nakaka-excite pala kasi yung tipong matututo kong mag-English, tapos yung pakikipag-interact mo sa mga kaklase mo, tapos magagaling pala yung mga trainer namin, alam mo yung ganun. At talagang willing silang i-share sa amin yung mga idea na kailangan mong gawin, yung mga insight na talagang on hand sila kung magturo sa amin. Talagang nakaka-amuse. Ang kaso, nagkaroon ng pandemic nga, nagkaroon ng na-stop kami kasi nag-lockdown. Yeah. Ayun. Almost 2 years ako naghintay para mag-umpisa ulit. Tao na Diyos, natapos ka naman. So yung, Ma'am Vilma, yung 2 years na yun, ano na yung mga ginagawa mo nun? Pandemic years. Lockdown. Yung tipong nagbabantay ng anak ng kapitbahay, naglalaban ng damit ng kapitbahay, tapos mag-extra ako dun sa kaibigan ko. Yung ka-classmate kasi ako na nagkaroon ng parlor. Nag-extra ako dun para lang mairaos yung aming pang-araw-araw na alam mo yung pang-araw-araw na kailangan namin, pangunahin. Unang-una na yung pagkain. Lalo na yung mga anak. At saka nagtataon ng time na yun, yung panganay kasi may trabaho rin. Bago ng pandemic, nakatrabaho siya. Kaya parang siya yung alam mo, siya yung nag-ano sa amin talaga. Para kahit paano nakaraos kami. At least. Yeah. So, at least parang may problema man, hindi natuloy yung training mo, pero yung anak mo naman, di ba? Oo. Ika nga, sabi nga nila, maisara man yung pinto, may bintana pa rin. Kumbaga, huwag mong isipin na huli na ang lahat, may pag-asa pa rin. Okay. Huwag ka lang din mawawala ng pag-asa. Kailangan talaga yung faith mo talaga kay God. Nandun palagi. Saka magdasal, yun lang talaga palagi kung ano dun. So, Ma'am Vilma, was there a point in your life na sinabi mo na sa sarili, parang sinabi mo sa sarili mo na oh my God, wala na yata akong pag-asa. This is it. Oo, marami. And paano mo siya paano mo siya natutunang i-handle or malampasan? Siguro kagaya rin ng iba na kapag andun ka na sa point na down ka na, ang dami mo nang isipin kahit na hindi dapat gawin, iisipin mo na eh. Alam mo yung karamihan ng iniisip na ibang tao na feeling mo wala ng katapusan, wala ng pag-asa. Alam mo yung parang ang iniisip na lang nila, ayoko na, parang gigigap ka na. Pero ako hindi. Pero aaminin ko, maraming time na inisip ko rin yun. Kaya lang, andyan si God eh. Andyan si God. Gagawa talaga siya ng paraan na para, uy anak, mali yan. Isipin mo yung mga anak ka, may nanak kayo umaasa sa'yo, marami pa rin naman ang mahal sa'yo. Kahit pa napakahirap ng buhay, sige lang, laban lang, huwag kang mawala ng pag-asa. Ang ginagawa ko kasi, iyak ko lang. Alam mo yun, siyempre, kami mga babae, ganun eh. Iiyak lang namin, kasi kahit magdamag ako mag-iyak, alam mo, iyak. Hanggang to the point na masikip na yung dibdib ko, magumag yung mata ko, patay iling ko, padibdib ko, magumag na, hindi na ako halos makay sa tama na nga, Vilma, tumigil ka na. Ayun. Tapos, lalabas, may makausap, kahit magumag yung mata, ngiti pa rin. Pero lang, kailangan ngitian mo lang yung buhay mo.
para magkaroon pa rin ng, at saka pinakauna talaga, magdasal. Saka wag kang bibidaw sa kanya. Yun lang. Alright, so talagang laban lang and then prayer, right? Oo, number one. Okay. So, Ma'am Vilma, nung after pandemic, so ito na, nakapag-apply ka na ba agad ng call center or saan ka una nag-apply agad? And what happened sa unang application mo? Or nag-training ka ba ulit? Dami. Nag-training ako ulit. Ay, hindi ganito pala. Nag-apply ulit ako dun sa TechSquad bago ako mag-apply ng call center. Hindi sabi may call center daw doon, hindi nag-apply ako. Siyempre, wala akong ka-idea pa nun kasi siyempre mga 12 days pa lang kami nung nag-training eh. So, siyempre, bagsak. Sabi sa akin nung trainer din doon, sabi sa akin, naging malapit din sa akin, saka naging mentor, kumbaga, alam mo yun, yung itinuro din niya lahat. Kumbaga, isa sa sa akin, nagpursige sa akin na, i-go mo yan, kaya mo yan. Sabi niya sa akin, sinago ako, nag-enroll ako. Yung sabi sa akin, ituloy mo yung pag-aaral mo para at least magkaroon ka pa ng additional knowledge sa isip mo kung anong mga idea kung paano mag-apply ng call center. Kasi yun lang talaga yung alam mo yun, yung goal. Kailangan lang makapasok ka, maipasa mo. Kasi may training naman pagdating ng yung bago matanggap ka, may training. May sweldo ka pa. Diba? Training na, may sweldo ka pa. Saan ka pa doon? Alright. The best. So, after nung, syempre nag-training ka na ulit, di ba? So, after nung training mo na yun, nag-apply ka na ba agad? Or nagpumasok pa na ibang trabaho nun? Hindi na, puro apply ako nun. Kasi natapos kami, siguro mga August o September. Pagkatapos na ng pinaka-assessment namin nung call center. Mm-hmm. Sa awa naman ng Diyos, ipinasa naman ako nung nag-interview sa akin. Kahit alam ko na naramdaman din niya yung kinakabahan ako at nagkabulol-bulol ako. Pero ulit ko naman. Alam ko yun. Pero napaka-thankful ka talaga. Napaka-blessed ka dahil alam mo, maraming anghel na talagang tumulong sa akin. Yun. Ang dami ko pong in-applyan, sa totoo lang. Siguro 3 beses ako talagang dinerecho ng hindi kita tatanggapin kasi wala ka palang experience. Sige, okay lang po. Nasaktan nung unang pero tanggap ko. Totoo naman kaya lang hindi pa rin ako nag-give up. Alam mo yun, ang dami ko in-applyan, marami on-site, kasi siyempre pandemic nun. Yeah. Ang hirap nun, kasi may mga mask pa kami nun. May mga mask ko. Face mask, face shield. At saka yung, face shield dun. Ayokong banggitin lang yung mga lalo na yung nag-ano sa akin talaga, na, sorry ma'am, we cannot accept you because you don't have any experience in call center, sabi sa akin. It's okay. Sabi ko ganun, it's okay. Ayun, hindi naman ako nag-give up. Sige lang ng sige. Ayun, sa awa ng Diyos. Dito sa alam mo yung binigyan ako ng chance. Yeah. Nandito ako. Sa awa ng Diyos, magdadalawang taon na rin naman ako. Pero syempre, yung mga rejection na yan, although emotionally painful, di ba? Well, wala kang choice kundi tanggapin na lang din di ba? So you just have to move forward. Oo naman. Right? So paano mo hinahandle ma'am yung mga rejection na yan nung nag-a-apply ka? Iwan ko kasi hindi ko lang siya siniseryoso na kailangan maapektuhan ako kasi kung maapektuhan ka, mag-give up ka Exactly. Mag-give up ka talaga. Lalo na kapag on-site kasi ganito pala dito. Alam mo yun yung unang interaction kasi siyempre sa on-site meron kang yung makikipag-usap ka tapos maririnig makikinig ka ng mock calls. Mm-hmm. Yung experience yung dating sa akin yung Amerikano na hindi ko pa naiintindihan kung anong sinasabi. Alam mo yun?
Slack. Oo, promise, sir. So, bali nakailang rejection ka bago ka nakapasa, ma'am? Kasi simula nung January, hindi talaga ako tumigil. January, February, March. Doon ako nagka-ero ng interview na sunod-sunod. Sunod-sunod. Tapos, pagdating nung katapusan ng February, biglang sabi, hindi, mga second week nung March, biglang, siguro na 5, 6 na interview, tapos nagkaroon para ako ng interview ng ganito. Pero mabuti na lang, sarado yung, alam mo to, yung camera. Kaya, hindi nakita yung nervyos ko. Kaya yun, nagulat ako after 1 week, kasi weekly, weekly, after this, ma'am, you will be receiving a confirmation if you're pass, sabi niya sa akin, doon sa text messages. So, yun, antay ako 1 week. Biglang sabi, naka-schedule ka ng ganito. Naman ako. Ayun, huling interview namin, yung ganito, yung mayroong link ng Google, Webex na inano sa akin. Tapos yun, in-interview ako kausap ko talaga siya mismo. Tapos yun, 1 week din ako nag-antay, tapos biglang pasado na daw ako. Ayun, parang, ang sarap sa pakiramdam. Na, ito na to, wala nang kurungan. Kailangan mong igo talaga. So, so syempre, yung pagpasok mo sa call center company, it's a bit of a challenge na. Syempre, marami kang rejections, yung mga times na kinakabahan ka. Saan ka humuhugot ng lakas para, para mag-apply uli, para hindi matakot para hindi mo isipin yung mga rejections? Saan mo kinukuha yung yung courage mo na mag-apply aside from your kids? Oh Lord, kasi alam ko, sabi ko sa kanya, na-reject ako dito. Alam ko, Lord, merong the best na nakalaan para sa akin. Kailangan ko lang talagang pagdaanan. Kailangan kong ma-feel lahat to. Kailangan kong maranasan lahat to. Mga challenges, kasi alam kong nire-ready mo ako. Hindi ako nag-give up talaga. Kasi alam ko hindi naman niya ako ipapasok sa ganito, hindi naman niya ako bibigyan ng chance na makapag-aral ng call center hanggang sa matapos ng call center. Hindi ako makakapasok ng call center. Kaya yun, maniwala pa rin ako. Kasi alam ko naman na nagbabasa kasi ako, meron kasi akong site sa mga call center, mga BPO, na yung pag-apply talaga, hindi lang isa, kailangan marami. Kasi kung isa, hindi ka nakakasiguro, kahit nga raw mga tenured na hindi lang isa yung ina-applyan. Kaya, sabi ko, accept na yun sa akin na talagang marareject ako. Pero alam ko, mayroon nakalang talaga para sa akin sila. Doon ako kumapit. Never mo bang inisip, ma'am, yung age mo sa tuwing mag-a-apply ka, or, parang, sa ibang tao kasi, parang it's a big deal eh. 'Di ba? Yung edad eh. But on your case, doon na ako na-amuse kasi nung first time ko mag-apply ng call center, may mga may edad na nandun. At saka, inalam ko kung sa call center ba, mayroong mga age limit or ano ba yung tinatawag na yung parang yung limit sa edad na kailangan mag-apply sa isang trabaho. Age bracket. Oo. Wala pala ang call center. Wala sila. Yun lang ang maganda doon. Kaya sabi ko, may nakita ko, mas may edad pa sa akin nandun Sabi ko, kung sila pwede, bakit ako hindi? Exactly. Diba? Ganun talaga inano ko sa sarili ko. Kung kaya nila, kakayanin ko rin. Ang galing wow. Ang Ma'am Vilma, gusto ko yung mindset ninyo. Talagang positive lang, walang negative. Bumagsak man ako, it's okay. That's part of the process. Basta kahit anong mangyari, mag-a-apply pa rin ako hanggang pumasa ako. Correct, sir. Good Sabi job. nga nila, kung walang nilaga, wala kang kakainin. Magtsaga ka. Tama ba yung term ko? Well, tama naman. Walang nilaga. Yung pala yun. Kung walang tiyaga, walang nilaga. Walang nilaga. Well, syempre, wala ka rin makakainin kung wala kang nilaga, di ba? So, pareho na naman din.
So, magkakakonekta. So, eto na. So, nasa training ka na. Kamusta naman ang challenge during training, Ma'am Vilma? So amusing, sabi ko nga. Oh my God, wala akong idea sa computer, sabi ko. Ang maganda lang, Sir Gerald, kasi, sabi ko, talagang sa lahat ng lugar, marami talagang angel. Sabi ko, kasi, pwede naman magtanong eh. Kapag hindi mo alam, huwag kang magmarunong-marunungan. Magtanong ka. Ako kasi hindi ako nahiya. Wala akong pakialam sa inyo pa. Isipin mo sa akin kapag hindi ko alam, hindi ka alam. Kasi computer yan eh. Baka mamaya kung mapindot ko dyan, mamaya masira ko yan. Yun ang thinking ko. Exactly. Kasi diba, yun ang thinking ko. Kailangan masiguro ko kung anong pipindutin ko. Tama ba to? So, ano naman sila? Ano ba to? Yung sinasabi naman talaga, yung exact mo talagang gagawin mo. Siyempre, kung ano sinasabi nila, sumusunod ako. Grabe. Yun lang. So, kasi talagang, sabi ko, mas may alam kayo. Talaga napakaswerte mo. Siguro, yung mga teammate mo siguro, napaka-helpful, napaka-supportive sa'yo. Ay, super, sir. Napakabait nila. Yung mga kasi dalawa naging trainer namin, siguro mga 1 week or 2 weeks. Mga bata. Paalam ko ilang taon yung trainer namin. 22 years old. Kaedad lang halos ng panganay ko. Talagang hangang-hanga ko sa kanila dahil sabi ko napakagaling ng mga batang ko. Pero sabi ko, ako kasi, wag mo nung isipin na matanda ako, unanay ako, ganyan ako. Turuan nyo ako, pagalitan nyo ako kung may mali akong ginagawa. Sabi ko, wala sa akin yun. Pag nagkamali ko, sabihin nyo mali ako. Kasi itutuwid ko. Susunod ako. Sabi ko sa kanila. Kaya nga ako nandito para mag-aral eh. Para matuto eh. Willing ako, welcome ako. Sabi ko, wag kayong mag-alangan sa akin. Welcome ako sa kahit na anong ituturo niyo. Alam mo yun, yung nakaready ka para matuto. Wow. Grabe, ang galing talaga ng ano niyo, mama, ng ano niyo sa buhay, Wow. So, sa call center job, ma'am, ano ba yung ano rito? By the way, these are questions na galing din sa mga gusto mag-apply sa call center, Miss Vilma. So, babasahin ko lang. Sabi dito, what do you love most about your job sa call center? To be honest, higher salary. Okay. Well, that's number one, syempre naman. Aside from salary, Miss Vilma, ano pa yung what still keeps you motivated na pumasok araw-araw sa call center company na pinapasukan mo? Para sa akin kasi everyday is learning. Everyday is learning. Kasi iba-iba yung customer na natatanggap mo eh. Iba-iba. At saka, alam mo yun, may natututunan ka sa araw-araw eh. At saka yung interaction mo sa mga customer na nire-raise nila kung ano nagiging problema. Parang, alam mo yung fulfillment sa akin kapag na-resolve ko yung dahilan ng kanilang pagtawag. Alam mo yun? Naapektuhan din ako na kapag feeling ko hindi ko siya natutulungan o feeling ko hindi ko mariresolve, andun din yung nag-aalinlangan ako na, oh my God, paano ito matutulungan? Pero syempre, andan na naman yung mga support, andyan yung supervisor, andyan yung manager, andyan yung coach. Kailangan talaga mag-reach out lang. Kasi wala namang problema na hindi nagagawa ng paraan. Walang problema na hindi nabibigyan ng solusyon. Agree. So, kamusta yung first call mo? Yung first ever call mo, Miss Vilma? Can you describe us ano nangyari dun sa pinakaunang call mo sa call center? Sa totoo lang, nakalimutan ko. Ang hindi ko lang makalimutan, yung unang-unang pag-ring, pero yung kaba nandun. Andun yung kaba. Andun yung kaba talaga, promise. Hindi ko ikakailayon. Ang unang-una kong call na hindi ko makakalimutan, babae siya. Tapos alam mo yung paghilo na
ma-amuse ka kasi iba yung dating sa'yo kasi Islam, English, first time sa buhay mo, mga ganun. Parang, oh my God, yung ang hirap pa i-catch up kasi di ba may mga English na mabilis magsalita. Yeah. Ang hirap pa i-catch up para bang uulitin mo. Yes, ma'am? Can you please repeat it again? Yung mga ganun. Parang pakikiusapan mo. Mabuti lang hindi irate yung una kong first call. Inulit naman niya. Naintindihan ka naman. Kaya lang makalimutan ko na yung concert. Paano mo na yung communications? Syempre kasi 'di ba unang-una from ALS, like high school, tapos nag-pandemic, tapos nag-training ka uli, nakapasok ka. Anong ginawa mo? Ano yung mga best practice mo kung bakit nakakapag-communicate ka effectively doon sa mga customer mo? Ano yung mga ginagawa mong practice para ma-improve yung communication skills mo? Ang unang-unang turo sa amin nung trainer namin, kailangan nang makinig kami ng mga English movie, manood ng mga English movie, magbasa ng mga English. Tapos nung nandun na ako sa call, ang turo naman sa akin ng coach ko, maging focus ka lang. Focus ka lang, siya lang isipin mo. Isipin mo, intindihin mo kung ang sinasabi niya, taningin mo kung anong concern niya, kung ano talagang sadya niya, kung talagang gusto niya. Focus lang. Yun ang unang-unang turo sa akin. Makinig ka kung anong sinasabi ng customer. Yun yung sinabi sa akin. Yung pinaka-first na talagang idea, kailangan maging focus ka lang sa call mo. Para mo maintindihan si customer, para maging yung connect nyo sa isa. Yun yung turo sa akin. Okay. So talagang focus lang. Tapos, hindi ba sila nahihirapan na intindihin ka at first? Or medyo may konting challenges sa communications? Paano mo nakahandle yung ganong challenge sa kasi syempre real-time communications tatanungin ka, magtatanong ka. So, how do you communicate with the customer, considering na parang katatalon mo pa lang from training tapos eto ka na, nasa international account ka na? Hindi ko rin siguro parang automatic, alam niyo, automatic. Kumbaga mga simpleng tanungan lang, simpleng English communication doon sa customer. Yun yung so parang kung may magic siguro nung time na yun, para bang andun yung angels ha. Para masagot ko kung anong tinatanong ng customer. Oh, so diretso na. Parang pag tanong sa'yo, respond ka kagad. Kasi naman, Sir Gerald, yung training kasi namin 3 months. Pagdating ng 2 months, mayroon na kaming nesting. May nesting kami. Nesting. So, nasa prod na kami. Pagdating namin sa prod, meron kami mga 1 call, 2 call. Minsan, madalas 1 call muna, tapos yun, kukoaching kami. Tapos yun, ipapaliwanag namin kung ano yung naintindihan dito sa customer, kung anong naging, yung experience mo nung nakakausap mo. Pinag-uusapan niyo, pinapadescribe sa'yo nung coach ko. Anong naramdaman mo, naintindihan mo ba si customer? Yun yung sinasabi, nila sa amin, kinukotse nila sa amin. Bawat call. Kaya parang na-train muna kami bago kami talagang i-endorse sa prods. May nesting kasi muna. Siguro mga 1 month. Mga 1 month, yes. So, ano yung mga masasabi mo or advice doon sa mga natatakot makipag-usap sa Amerikano? Hindi naman sila nakakatakot. Basta, kailangan lang maintindihan mo kung ano yung sinasabi nila, maintindihan mo kung ano yung concern nila. Kasi may mga Amerikano na hindi naman nila dinidiscriminate kung halimbawa yung English mo
hindi nila naiintindihan. Oo, may mga Amerikanong gano'n na, I don't want to talk to you. Can you please, sabihin nila na, Transfer me to someone transfer else. me. Transfer me to the American rep. Sabihin nun, may mga gano'n, mga irate. Pero yung iba naman naiintindihan. Pero kapag nag-ano ka, nagkamali, ako kasi kapag nagkamali ako ng sinasabi at hindi naiintindihan ng customer, automatic na ano ko naman, na ipokorek ko. At saka, marunong din naman ako mag-sorry. Kung halimbawa mali yung sinabi ko. Tapos, kinukonfirm ko rin kay customer kung talaga naiintindihan yung sinabi ko. Di ba ganun? Oh, napaka-importante nun. You clarify things out. Di ba? Unang-una, you verify kung naintindihan ka ba ni customer. So, pag naintindihan ka na, then, saka mo ngayon gagawin kung ano yung ano niya. Yung, kung ano mang reason yung pag-call niya. So, how do you handle naman your emotions, Ma'am Vilma? Let's say, irate yung customer. How do you contain nakocontain mo ba yung emotions mo? Natatakot ka? Is this the part of your trabaho na natatakot ka? Or is it something na you're still working on hanggang ngayon? Or kayang-kaya mo na mag-handle ng mga irate na customers? Kayang-kaya naman, Sir Gerald, kayang-kaya. Kasi, actually, naka-receive na rin po ako ng mga gano'n na lalaki pa yun, ha? As in, nagmumura talaga, nagsisigaw, gano'n. Pinabayaan ko lang siya. Pagkatapos nun, thank you sa effort niya pagtawag. Apologize sa kung anong man na naranasan niya. So, ano ko sa kanya, na nandito ako, sir, para tumulong sa'yo. Sa ng Diyos naman, napakalma ko rin. Napakalma ko siya. Kasi, pinabayaan ko lang siya. Alam niyo yun? Kasi kailangan lang pabayaan muna siya. Kasi, syempre, ang dinukot, kasi sasalubungin mo, wala eh. Bababaan ka lang. Hindi kaya, bibigyan ka lang ng ng negative na survey. Pag nagkataon. Ikaw rin ang talo sa huli. So, right? Ikaw lang talo. Tapos, pag nag-pull back, talo ka pa rin. Pabayaan lang. Tsaka, pakinggan mo lang siya kung ano sinasabi niya. Kung hindi mo kaya yung mga bad words, di ibaba mo. Ibaba mo muna. Ilayo mo muna yan po. Kaya sabi ko, ay, ganun pala yun. Kaya pala sila yung mga call center agent nagbabadon kasi may mga irate pala talaga dahil hindi kayang, alam mo yun, kahit nagpapaliwanag sa talagang, sige lang, kasi sabi nga nila, customer is always right. Kaya lang, may mga time na hindi naman kailangan maging right sila. E, huwag mo pakinggan, hindi mo kayang pakinggan yung mga bad words. Ganun lang. So, tanggalin mo na lang saglit or siguro hayaan mo lang magsalita, tapusin mo lang. Hayaan mo salita. Maririnig mo naman, hello, are you still there? Do you hear me? Parang na-imagine ko yung mama, Miss Vilma, yung itsura nyo habang nagko-call. Oh my God. Toads! Galit na galit. Anong ginawa niyo dito? Hindi, joke lang yun. Alright. Meron ka bang Miss Vilma, yung parang memorable call or memorable interaction kay customer na hindi mo talaga makakalimutan? Ito nga sir, nakakatawa eh. Ewan ka lang. Makikikwento ko sa inyo kung siguro matatawa rin. Recently lang sir, recently lang. Kasi, bilang tech kasi, kailangan alam mo lahat. Hindi po pwede na na bawat itanong ni customer sa'yo para bang, syempre, magda-doubt sa'yo. Hindi kanya, magkano talaga, maghahanap din ng higher support. Manager, mga ganyan. Honestly, lately lang naman, siguro mga nakarang araw, sabi sa akin, ako siguro parang lutang nung time na yun, sabi sa akin, di pag hello niya, hi, thank you so much for calling, ganyan. Tapos sabi ng customer, hi, my Alexa device is not connected with my phone. Sabi sa akin, ganun. Ako naman lutang kasi first time kong ma-receive yung ganon. Edi sige, pinabayaan ko muna siya, ganyan. Kaya nag-umpisa, ano nangyari.
So, ewan ko, sinabi na nga ni customer na Alexa devices, tinanong ko pa, is she your daughter? Ma'am, ganyan? Oh my God! Sabi sa akin ni customer, oh my God! You don't know what is Alexa is? Sabi sa ayun, nagsukol. Tapos, Diyos ko, Lord, sir, nung pauwi na ako, di ba dyan sa Taguig, may tulay dun sa taas, makita-kita ko pagkalaki-laking billboard, Alexa, sabi ko, walang hiya ka na dyan ka lang pala. Si Alexa is parang si Siri ng iPhone, di ba? Nakita ko na yung coach, habang nagsasalita ng Alexa, kasi may kami, Google kami, di na-research ko na, ito pala yung Alexa. Pero syempre, akala ko yung katulad dito sa atin yung yung Bluetooth na speaker. Diyos ko, Lord, first step ko talaga. Honest talaga, sir. Ewan ko. Matatawa ka talaga sa akin. Hanggang sa pag-uwi ko, hindi ako naka-move on. Yung coach ko, tawang-tawa siguro. Tapos, sinumbong pa ako sa kanya ng customer. Kasi nagsukol Ay, Diyos ko, Lord. Tapos, hirap talaga. But it's okay. Kaya nga. Pero ako naman kasi, okay lang sa akin yun. Okay lang sa akin. Kasi, sabi ko, honest naman talaga ako Wala akong idea Kaya ko sa kanya, first time ko naman talaga tanggap ng ganun pag totally wala kang idea, wala ka talagang idea, di ba? Kahit ako Kaya lang, lutang din ako nung time na yun. Kasi sinabi ng Alexa devices, sinabi ko pang, daughter. Yun na nga. Tinanong ko pa talaga si customer. Ay, Diyos ko. But at least now you know, right? Alexa. Alam ko na. So, Ma'am Vilma, sa tingin mo, ano yung mga skills dapat na meron yung mga aspiring call center agents? Kailangan lang talaga, katulad sa akin, kailangan talaga practice English, makinig ng English, magbasa ng English, tapos yung mga movies na kung paano sila magsalita, kung paano sila makapag-communicate sa bawat isa. Kailangan ma-relate mo yun Mm-hmm. Kailangan mapag-aralan mo rin. At saka yung culture nila, halimbawa, yung mga lugar din, tulad ng California, diba, CA, California, mga ganyan. Kailangan, importante pala talaga yun. Kasi yun yung unang-unang tinuro sa amin ng trainer namin. Sabi ko, importante pala talaga yun. Kasi, syempre, tinatanong mo yung address ni customer Yeah, oo. Tapos, babasahin mo lang AZ, yung pala yung Arizona yun. Arizona, yeah. Tapos, sasabihin mo, babasahin mo yung address. Pagdating doon sa California, sasabihin mo lang CA. Kung sasabihin doon ng customer, ano yun? O, diba? Sabi ko, ay, oo. Talaga California. Napaka-importante pala yun. So, ilang taon ka na nagko-call center, Ma'am Vilma? Mahigit 1 taon pa lang. Oh, mahigit 1 year na rin. So, how do you balance yung work tsaka yung life? Pamilya, trabaho? Ayos lang. Wala lang mga sabay, wala naman akong social life. Pagkatapos sa trabaho, bahay. Parang wala na tayong panahon dyan. Kailangan uwi. Konting naman siguro. Konting kwentuhan, konting kape-kape, sa mga... Hindi na ako pwede magkape, sir Nagpapalipitate ako. Sabi ko, matanda ka na talaga, Vilma. Hindi ka na pwede magkape. Okay lang yun. Okay lang naman yun. Ma'am Vilma, ano yung masasabi mo sa mga tao na, kasi some of the members of the society, yung mga tao, meron mga tao na minamaliit pa rin yung trabaho ng isang call center agent. Nasasaktan ako. Kaya alam, wala naman akong panahon magpaliwanag sa kanila dahil kahit magpaliwanag naman tayo sa kanila, hindi rin naman nila maiintindihan. Kaya lang, hindi lang nila alam kung gaano ang yung pang-araw-araw na nararanasan natin. Mahirap din Baka kala nila makipag-usap na makapag-Englisyon sa mga Amerikano.
Tapos i-resolve mo, lalo kapag tech ka, i-resolve mo lahat ng issue nila. Kaya ba nila yun? Hindi nila alam yun. So, Wala tayong magagawa sa mga ganong klaseng tao. pero marami talaga yan, marami talaga yan, Miss Vilma. So, Oh, well, tama naman yung approach mo. Dead mo na lang. dead na. Wala kang time mag-explain, di ba? Well, actually, hindi mo naman kailangan mag-explain talaga. Hindi ka lang mag-explain. Basta trabaho lang. Nasa tama ka. Yeah. Good. So ano naman yung mga ano naman yung mga pwede mong may advice or mga tips doon sa mga gusto maging call center agent na Kailangan matibay yung loob mo. Kasi kailangan determinado ka. Kasi kapag inumpisahan mo at aatras ka, sayang naman yung inumpisahan mo, hindi mo tatapusin. Hindi mo i-diretso. Hindi mo alam kung gaano ka, alam mo yun, yung, sabi nga nila, yung bunga, hindi mo matitikman kung hindi mo itutuloy. Ganun yun. So aside from kailangan buon loob mo, ano pa sa tingin mo, ma'am? Yung pwede mong maiyan ba? May advice or mai-share na yung meron ka na sa mga panahon ngayon, yung meron ka na sa tingin mo dapat din magkaroon yung mga aspiring call center agents? Aside dun sa buo yung loob mo. May trabaho na, mayroon ng sinisweldo, kumbaga mayroon ka ng inaasahan kinsinas katapusan. Marami kang natututunan kasi sa araw-araw na pakikipag-intera kay customer, may mga natututunan ka sa pakikipagsalamuha mo sa mga kasamahan mo trabaho. Marami ka rin natututunan eh. Araw-araw may natututunan ka. Is that a confirmation na yes, na talagang magtatagal ka pa sa industry na to? Sa tingin ko, ito na siguro yung sabihin na natin hanggang sa pagtanda. Dito na talaga. Okay. Kailangan ko na mag-ipon. Mag-ipon. By the way, Miss Vilma, I hope you don't mind me asking, ilan po ba ang anak nyo ngayon? 4. 4. Okay. So, yung isa nag-work na, yung tatlo still studying? Nag-work na rin yung pangalawa ko kasi 21 yung pangalawa ko eh. Yung dalawa na lang nag-aaral. Okay. 11 at saka 10. Grade 11 at saka grade. So, at least may mga katulungan na pala. So, sila. Medyo light na yung yung alam mo na. Hindi kasi hindi mo rin naman sila maasahan kasi may mga sarili silang pangangailangan eh. Oh, okay. Alam mo na, yung kabataan eh, pag nagtrabaho sila, syempre, at least hindi mo na sila susuportahan kasi may trabaho na sila eh. Mm-hmm. Sila na susuporta sa sarili nila. At least hindi mo na kailangan din tama. Tama ka naman. Pagkain na lang. Sige, pagkain nandyan. Pariklado naman ng pagkain. Hindi ko talaga, yun talaga inuuna ko para sa kanila. Pero at least, hindi ko na rin kailangan suportahan sila kung anong mga pangangailangan nila kasi may sarili na sa mga. Ma'am Vilma, what about advice naman doon sa feeling nila may edad na sila? Na hindi nila alam na pwede pa sila? What can you advise to them? Kailangan siguro mag-inspire lang sila sa sarili nila at saka alam mo yun, yung mag-explore. Kung gusto mo mag-call center, sige, go. I-try mo. Kailangan lang talaga huwag kang panghinaan ng loob at huwag mong sabihin na matanda ka na, huwag mong sabihin na edad ka na. Kasi kung kaya nila, kaya na rin. Oh my! Guys, let's give it up, Ma'am Vilma! Thank you so much, Sir Gerald. It's my privilege to be, interviewed. Thank you so much. You're most welcome, Miss Vilma. And guys, again, Ma'am Vilma, amazing call center agent. Let's give it up again. And guys, of course, please don't forget to subscribe, like, and share this video. Thank you so much.